Good evening to everybody. Can we settle down? Sisimula na po tayo sa ating monthly formation. I welcome everybody to tonight for our monthly formation. I think the Salesian cooperators are the ones who organize this, no? They have invited a speaker to present to us again the Strena, yung theme for this year. Galing sa Rector Major, it's about the dream of Don Bosco. So again, we will hear something about the dream of Don Bosco at ano ang application nito sa ating buhay bilang members of the Salesian family. So without further ado, kasi kilala niyo na siya, siya ay dating parish priest din dito sa ating parokya. No? So ang ating speaker for tonight is no other than our beloved Father Bobby Mac Rojas. Father, we will begin with the prayer as Sister Mindy to lead us with the prayer. Please let us all rise for the opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Lord, thank you once again for arranging us our schedule that allows us to be here with you again. We so look forward to this topic and hearing from our speaker. Bless him, Father Bobby Mac Rojas. May what we hear from him further bring us closer and understand more deeply the dreams of St. John Bosco at 9. May what we hear resonate in our mind, in our hearts, especially for the young. May this lead them to be more mature, to be more focused in following your will, O Lord. May this save them to make healthy and brave choices in keeping with your will. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. St. John Bosco, Mary, help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Good evening to everyone. I was really impressed by the announcement. Just imagine, this is Tuesday. That is Tuesday. There is Wednesday. And there is Thursday. And now we're here today, Friday. Pero wala na akong nakitang Friday. So, ang mga nakasulat dyan, mga galing kay Cardinal Angel Fernandez Artime. We'll speak something about him, no? We are not alone, but we will never be alone because we need others to build ourselves and our dream. Let us trust and entrust ourselves. Let us find our teacher. This is your mission, no? But today, August 16 is a special day. Ano yan? Birthday. See, this is from the Salesian sisters, from the Mary Help. Okay, so Don Bosco was born August 16, 1815. Last time nag-celebrate tayo ng 200 years. Kailan yon? 2015 plus 9 magiging 2024. That's why we are celebrating naman the dream of Don Bosco when he was 9 years old. So saan siya pinanganak?
Saan siya pinanganak? So, pinanganak siya sa mundo, sa earth. Saan sa mundo? Sa Europe. Saan sa Europe? Sa Italy. Saan sa Italy? Yan. Sa Turin. Saan sa Turin? Ayan, sa Becky. Becky Castelnuovo di Asti. Okay? Sa Turin. Saan sa Becky? Sa kama. No, isinilang siya sa kama. So, Johnny Bosco has two brothers. Sino yan? Anthony and Joseph. Okay? Pero yung kanilang tatay, namatay nung bata pa lang siya. 2 years old pa lang si Johnny Bosco, namatay na yung kanyang tatay. Okay? So, as a child, Johnny was already watching the family sheep. Yun sa probinsya ba? Okay? This day, August 15, ay memorable rin. Ano nangyari ngayon sa Castelnuovo? Ayan. They will be ending the Salesian Youth Synod. Okay? May nangyari ngayon. Since 11 to 16, okay? Sa Baldoco. Ang Baldoco, kung saan yun, Maria Auxiliatrice, yun, Basilica. Lumipat sila sa Colle, kung saan yung pinanganak si Don Bosco, kung saan yung Templo di Don Bosco. Okay? So, limited lang to mga 320. So, meron tayong naandun si Bishop, Cardinal, hindi lang Bishop, Cardinal Artime Fernandez, no? So, yan, ngayong araw na ito ay special. Bakit? Ito na ang huling araw na siya ay Rector Major. Ang Rector Major, pinakamataas yan. Okay? Magbukas, mag-step down na siya. But he'll be working as a cardinal of the church. So, hindi na siya ang Rector Major. Yung vicar, yung pumunta dito last time, siya ngayon ang hahawak. Next year, magkakaroon ng general chapter para mag-elect ng Rector Major. Okay? So, ngayon, magkukonclude sila. Kung baga ngayon ay 7:30, 7 minus 6, so mga 2:30 ng hapon, nandun sila, nagko-conclude sila. Okay? Now, itong nangyari sa synod, ito yung tinatawag nilang Salesian Youth Synod. Anong didiscuss nila? Anong pag-usapan nila? Yung Dream at 9. 200 years. 200 years. So, kailan na naging si Don Bosco? 18? 18? 15 plus 9. 18? 24. Okay? So, ano itong synod? Ito'y parang gathering ng mga kabataan. Limited lang ang Salesians at saka Madre. Okay? In fact, walang galing sa Philippines. Isa lang ang galing sa East Asia, Oceania. Yung ating region, isa lang yon. 3 ang representatives ng Philippine, North and South. Okay? Makita natin. So, anong gagawin nila? So, experience to, magdadasal sila, common life, reflection, that has inspiration, the dream of Don Bosco at the age of 9. So, ngayon ay 200 anniversary, okay? And its relevance to the church and also to the young people. No? Ang ating representative from the Philippine North, tayo, ang tawag natin Philippine North. Father, ano yung North? May South, pero yan yung Cebu, Victorias, Dumaguete, yan, Davao. Yun ang South, hiwalay na. Bakit? Kasi madami na, hinati na ang Philippines. So sa Philippines, there are 2 provinces, North and South. We belong to the North Province. Kaya FIN. Kapag narinig nyo FIS, yan yung mga taga Cebu, taga South. Okay? Yun ang South. Hindi yun South Laguna. No? Yung, para magang sa island natin, sumakay ka pa ng barko.
So ang ating representative ay si Daisy Eloran. Okay? Dapat dalawa. Pero nagka-problema sa passport, nagka-problema. So kaya isa lang ang napadala natin. Dalawa ang galing sa South. Okay? Kasama nila si Joe. Sa amin ang galing, mula sa amin, sumakay ng papuntang airport. No? So tatlo lang. Okay? Now, tingnan natin itong Don Bosco in our hearts. Dapat mag-a-action yung kabataan, pero magpa-practice pa daw muna. Please join the song. The dream can't at beginning. How this little spark continues to see us through. To him that only thought would change life's meaning. How your vision guides and see us through. Over the years, your dream lights our way. Carry on your mission to mold life's way. You're the guys for our path every day. Let us live, we will love like Saint John Bosco. We'll give, we will share all his belief. Let us make his dreams come true, carry out his visions too. Lead us through the path. Leads us to a better place. Follow, keep burning. Everywhere, don't make live our way. We will live with Saint John Bosco. We will share all his beliefs. Let us make his dreams come true, carry out his visions too. Let's do that path that's true. We always see. We will share all his beliefs. Dreams come true, carry out his visions too. Let's do the path that's carry out his visions too. Let us do the path that's true. So we should know the dream. Okay? Meron ka nang nakita diyan sa kanta, pero I'll give you two versions. Ito, galing sa Ireland.
Mamaya, I will show you yung gawa ng Pilipinas. Ngayon pa lang ilalabas, tayong unang-una. Kasi midnight pa lang ito inilabas nila Father Donnie. Okay? Tayo ang may session, so kayong una makakita. So, we need to narrate the dream. Okay? Bakit? Importante. Itong dream ni Don Bosco, dito nyo makita ang kanyang vocation at ang mission. Sa dream, makita mo, saan tinawag si Don Bosco? Kaya nga, ang ganda ng kanta. Diba? We will live your dream. Si Don Bosco may dream. Pero, patay na si Don Bosco. We will continue to live that dream. Kayo ang nagpapatuloy. Kaya nakita nyo, may mga kabataan dito. Kayo, tayo, ano yung dream ni Don Bosco? Maligtas ang kabataan. Oh, kayo, later makita natin, kayong mga sheep, wolves magiging sheep, at yung sheep magiging shepherds. Kayo mismo, kaya members ng Salesian family, tutulong. Okay? This is where, itong dream, paulit-ulit to, sana maalala nyo. Kasi dito kukunin natin, paano ginawa ni Don Bosco yung kanyang mission. Bata lang siya, 9 years old. Anong alam niya? Makita natin, don't worry, I'll give you a teacher. Yan. Ito ay galing sa Ireland, ha? As at that age, I had a dream. All my life, the dream is speaking my mind. In this dream, I see to be near my home, the very large yard. How the children came there. Some laughing, some playing games, quite few there. I heard these evil words. I tried to reach the monster. I had to stop them by using my words. At that moment, dignified man, an oldly dressed, he wore a white cloak, his face shut so that I could hardly look. He called me by name, told me to take charge of these children, and added these words. You will have to win these friends of yours, not by blows, but by gentleness and love. That right away, should the ugliness of sin and carry water. Confused, frightened, I replied that I was a poor ignorant child. I was unable to talk of religion. At that moment, stopped their fighting, gathered around the man. Hardly knowing what I was saying, I asked, where are you? Or really, you be possible? Precisely because it is possible to do, it must make it possible to believe. And the acquisition of knowledge. Here, are what it means, I inquired. I will give you a teacher. When our guidance become wise, as were all wisdom foolish. What are you need to speak? I am the son, the woman whom your mother has taught you in 3 times a day. My mother tells me not this with people do not know, unless I have your permission. So tell me your name. Ask my mother my name. At that moment, I saw a lady of stately appearance standing beside me. She was wearing a mantle that sparkled all over as though covered with ice. See, from my questions and answers, that I was more confused than ever, begging me to approach.
Finally, by the hand, I sit around. I realize that the answers that God can give. National goals, cats, bears, other animals. Yes. This is the field of your work. That problem, some, and reject. What you will see happen, and the more, what you must do. I looked around again, and before I see my land, and I started. They were all jumping and bleating, if to welcome. And at that point, still dreaming, I began crying. Then the lady just keeps so. Understand? I don't know what all this. Then placed her hand on my head and said, "With time, you will understand that." That nice woke me up. Everything totally bewildered. And so was an idea. My face was every other hand came. One thing said and heard, thought out of my mind, that any was. I am sure, narinig niyo na to, pero dapat paulit-ulit natin para maalala natin talaga. Okay? Tingnan natin yung dream, ha? Bago ko present sa inyo yung gawa ng Philippines, na tingnan natin paano ginawa yung dream o ano nangyari. Ano yung context nito, no? So, anong struggles ni Don Bosco nung age of 9? Okay? Huwag niyo isipin na si Don Bosco, ang ganda ng buhay, walang problema. Ba, madaming problema. Tingnan niyo, si Don Bosco ay namatay ang kanyang tatay at the age of 2. Isipin niyo, wala siyang ama. Okay, sino nagpalaki? Si Mama Margaret. Okay, isipin nyo, yung walang tatay. Kaya, sabi ko, siguro, alam ni God na itong si Don Bosco na walang ama ang magiging ama ng mga orphans, ng mga kabataan na walang ama. So, nakikita niya sa sarili niya, yung nakita niya sa mga bata. Antonio, kapatid niya, anak ni Mama, anak to ni Francisco sa unang asawa niya. Si Mama Margaret ang second. Okay? Ang unang asawa ay si Margaret Caliero. Ito, ang nanay ni Don Bosco, Margaret, anong apelido? Oquiena. Margaret Oquiena. Ang lola ay Margaret Suka. Siguro kung nagkaanak na babae, Margaret pa rin. No, mahilig siguro siya sa Margaret. Etong si Antonio, para siya yun, parang nag-take ng place ng tatay niya, no, bubuhayin niya ang pamilya. So, farmer. Gusto ni Antonio, huwag ka mag-aral. Magtrabaho ka. Tumulong ka dito sa farm. Kaya, isipin nyo, hindi pumapayag si Antonio na ang kanyang kapatid ay nag-aaral. Nag-aaral ng pagpapare. Gusto niya mag-aaral ng Latin. No? Gusto niya magpare. The death of Don Caloso, the first father figure in his life. Namatay na yung tatay niya, si Francis. Ang nakita niyang parang amaman ay si Don Caloso. Don Caloso, Giuseppe Caloso. Okay? Siya yung nagturo ng Latin. Siya yung nakita ni Don Bosco galing sa simbahan. Etong si Caloso natuwa sa kanya kasi sumimba ka ba? Nakinig ka ba? Opo. Pinaulit sa kanya. And si Don Bosco, inulit niya yung kanyang narinig na sermon. Kaya sabi, tuturuan kita. At tinuruan siya ng Latin. Pero, ayun, namatay.
Kaya, naku, nawalan na namang pag-asa. Pero hindi sumuko si Don Bosco. Tapos, si Don Bosco, dahil sa nag-aaway sila lagi ni Antonio, pinapunta ni Mama Margaret sa kamag-anak sa Molia Farm. Isipin nyo, bata pa lang, umalis siya sa pamilya para magtrabaho. Okay? Ayan, no? Sa Caselina di Molia Farm. Okay? Alam nyo, si Don Bosco, nagtrabaho rin yan sa isang bar, parang waiter. No? Kung pupunta kayo sa Turin, ituturo sa inyo, dito natutulog si Don Bosco nung siya ay nagtatrabaho. Ito, malapit siya dun sa oven. No? Hindi ganun kadali ang buhay ni Don Bosco. Pero yun ang nagpatitag sa kanya. Lahat ng kanyang natutunan doon, gagamitin niya sa pagturo sa mga kabataan. No? Tingnan natin, anong elements ng dream? Ano ba naandun sa dream? Siyempre, una muna, naandyan si Jesus. Si Jesus sino yung mysterious man na nakita niya sa dream, dressed in white. Si Jesus yun. No? Tapos, nung tinatanong ni Bosco, paano yan? Hindi ko kaya yan. Sino mahirap yan? Ano sabi ni Jesus? I will give you a teacher. Yun, si Mama Mary. Ang magtuturo sa kanya, ang mag-guide sa kanya kung paano niya gagawin yung kanyang mission. No? Anong taon siya? Age 9. Isipin nyo, bata pa lang siya pero nakikita na niya yung kanyang mission. Ano sabi sa kanya? You will turn these wolves into lambs. Paano yun? Yan ang mission. No? Tapos, nasa malawak. Kung pupunta kayo sa Becky, ito yung bahay, ayan yung malaking wide na paran. Doon nangyari yung dream na nakita niya, nakipag-away sa mga bata kasi nagmumura sila. Ayaw ni Don Bosco yun. Pero pinatigil siya, oops, not through blows, but through kindness. Ayan. Yung wolves, yung mga mabambagis na hayop, ano nangyari? Naging mababay na tupa. Sabi ni Jesus, ni Mary, yan ang iyong misyon. Yung mga wolves, mga walang hiya, hindi naman walang hiya. Yung mga makukulit, yung mga batang pasaway. Yan ang gagawin mong tupa. Ano sa aspect ng dream niya? The presence and centrality of Jesus. Remember, laging center si Jesus. Ano mang devotion meron tayo, kapag hindi nakasenter kay Jesus, questionable yan. Kahit ang ADMA, devotion natin kay Mary, pero laging Jesus. Kaya narinig nyo, have devotion to Mary of Christians and you will see what miracles are. Kulang yon. Have devotion to Jesus in the Blessed Sacrament and to Mary, Help of Christians, and you will see what miracles are. Tayo Kristiyano, kaya una muna, si Kristo. Diba? Centrality ni Jesus. And then, yung preventive system, ay lagi natin to. Sa lahat ng Don Bosco presences, ito yung, anong style natin? Ito yung preventive system. Gumagamit ng reason, religion, and loving kindness. Ano yung loving kindness? Kasi sabi, not through blows, huwag sa pagsuntok, through kindness. Palalambutin nyo ang puso yan. Kaya nga, yung mga ate, yung mga kuya, kaming mga salisan, kapag nakita nyo kaming gumagamit ng pamalo, ay, bawal yan, Father, hindi preventive system yan, pwede nyo sabihin yun. So, no repressive, no violent methods, but loving kindness. Palalambutin ninyo ang puso ng mga kabataan na makukulit, mga yung himadungis, sa pamagitan ng kindness. Kaya sana makita nyo sa mga Salesians, wow, ma-attract tayo. Kung lagi nakasigaw, lagi nakasimangot ang Salesian, ay, lalayo ako. Pero, ganyan mag-attract. Not through repressive. Okay? And then, sa dream, may binigay na teacher, may binigay na guide. Later on, tanongin natin,
Ano ang matutularan natin? Aba, may teacher, may guide si Don Bosco. Tayo rin, gagawin natin si Mary as our guide. Ito, anong gagawin nyo dapat? Papakita nyo ang ugliness of sin. Na hindi maganda ang kasalanan, na ito ang magdadala sa atin sa impyerno. At pakita nyo the beauty of virtue. Kung kayo laging gumagawa ng masama, baka pagod na kayo, subukan nyo magpakabuti naman. Di ba? Baka naman, yun. Tingnan nyo naman, ma-experience naman, ano ibig sabihin ng mabait? Sanay na kayo, lagi nakasigaw, lagi kayong galit. Subukan nyo naman na, nagpapasensya. No? Show them the beauty of virtue. Kaya, yung mga bata, pumasok sa oratory, hindi marunong magdasal, hindi marunong gumalang, nagnanakaw, pero tinuruan sila ni Don Bosco. Ito, the virtue of humility and steadfastness. No? Pakita nyo na magpakumbaba kayo at tutulong tayo ng Diyos. Ang mayabang, yan, iiwanan niya ng Diyos. God is attracted to the humble. Okay? Ang sinabi niya, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Yun ang isang virtue ng bata. Humble. Alam nyo, yung mga bata, humble naman yan eh. Ang mayabang yung parents. Anak-anak, pakita mo. Sige, close open ng close open. O pakita mo, sayaw ka. Spaghetti, bumaba. Ano yun? Kung hindi ko na alam kung sayaw ngayon. No? Pero, you become like little children. Ito, the mission to transform the young people from wolves to sheep. Wow! Paano yun? No? Mula sa mababagis na hayop, magiging tupa. Nakakita ba kayo ng tupa? Nakakita na kayo ng tupa? Ako hindi ako nakakita ng tupa, pero narinig ko yun. Anak ng tupa. Narinig ko, pero hindi ba ako nakita? Ito, transform the sheep to shepherds. Ha? Isipin nyo, hindi lang kayo maging sheep. Aha, magiging shepherds din kayo. Nakita nyo, yung mga kabataan dati, ngayon, ate, kuya na. Kayo, mga bata pa kayo noon nandito ako. Ngayon, kuya na kayo, ate na kayo. Or, later on, sana dito sa Santa Rosa, may pumasok sana sa pagmamadre. Sana may magpari naman. Meron na ba? Wala pa. O yan ang isang tanda. Wala si Father. Ito ang tanda na ang parokya, ang parokya ay maganda kapag nakapag-produce ng vocations. Yun ang target, Ilan ang manggagaling dito? Hindi lang wolves to sheep, hindi lang sheep to shepherds. And will become saints. No, challenge. Ayan, the meaning and value of the dream. The dream at 9 was the root of all that Don Bosco became indeed. Kung anong nangyari kay Don Bosco, ito'y nagmula sa dream niya. Hindi niya nakalimutan yon. Magpakumbaba. Hindi niya nakalimutan na turuan sila sa kabutihan, pakita ang kasamaan ng kasalanan. Ito ang naging daan ni Don Bosco. Dito kanyang inspiration, mission and spirituality. Nakita niyo, yung spirituality ni Don Bosco, yung preventive system, dito nang galing yon. Not by blows, but by kindness. No? Sabi ni St. Francis de Sales, a spoonful of sugar will attract more flies than a barrel full of vinegar. Mas maraming flies ang pupunta sa sugar kaysa sa isang galon ng vinegar. Ibig sabihin, kapag kayo ay mabait, makaka-attract kayo ng people sa kabutihan. Ngayon,
Papakinggan natin. Ito ang gawa ng Pilipinas. Kayo ang unang, Kayo, thank you, Father Donnie, Kayo una. Ito, mamamatin si Don Bosco ng May 16 to. Nakita niya, di ba sabi ni Mary, you will understand everything in due time. Ilang beses siya umiiyak, tumitigil ng kanyang huling misa sa Baldoco. Hindi. Sa Sacro Cuore to, Sacro Cuore. Yung blessing ng Sacro Cuore sa Rome. Sacro Cuore. Father Villete, sekretary niya. Ito ay nasa Sacro Cuore sa Rome. Ayun yung chapel. Gawa to ng Tondo, We're going to attain virtue and acquiring knowledge. Then, beside the man, I saw a lady of majestic appearance, wearing a deep Ulitin ko lang yung kanta. Kasi Father, wala sa natin yung mula sa TV. Okay na yun. Yourself humble. You'll understand everything in due time. Si Joseph at saka si Anthony.
Ginagawa ito ni Don Bosco to attract the young people. Nagja-juggling siya, gumagawa ng tricks para akitin ang mga bata at makinig. Ayan ang dream ni Don Bosco, yung pillar, Eucharist and Mary. Yan na, Father Duchinduya, siya ang SOCOM. Ngayon pinalitan ni Father Paul Dunca. So, shout out, Father Duchin, Father Duya, nakikinig. Gawa lang to sa Tondo, ha? Yung director ng kanilang sinapulo ay TV na. Ang galing. May iba dyan, mga professional na actor. Yan. CSCOM means Commission on Social Communication. CSCOM. Okay? What is the meaning of the dream for today's youth? Ito'y 200 years ago. Pero anong application yan? How is the dream at 9 relevant to the times? Ito yung strena. Ang strena ay every year may bagong strena, parang gift. Ito ang laging pag-usapan o theme for the year. The dream that makes you dream. Okay? Ano yun? Yung dream ni Don Bosco, ang mag-encourage siya, mangangarap rin ako. Mananaginip rin ako. Okay? A heart that transforms wolves into lambs. Yun ang target. Paano natin hikiyatin itong mga kabataan para maging mabait? Kaya may oratory. Kayo mga taga San Jose, taga Santo Domingo, Malamig, Mesa. Nakita nyo? Ina-attract kayo na pumunta dito, mag-oratory, para tulungan kayo. Kung sasabihin lang, sige, magdasal tayo, baka walang pupunta. Ito, may laro tayo, o may games tayo. A-attract nyo ang kabataan para turuan. Okay? So, iyan ang ginagawa ng mga cooperators, ng ADMA, ng ating mga kuya. How can the dreams of the youth be fulfilled according to Don Bosco's way? Si Don Bosco, nanaginip siya, pero huwag niyo isipin, madali, ang tagal yun. Kala nyo, lumaki, nag-aral si Don Bosco, walang pera, nag-tutor, nagtatrabaho para maging pare. Nung naging pare siya, ginather niya ang kabataan, may tumulong, tinayo niya, tinatag niya ang Don Bosco congregation, pati ang madre, tapos nagkaroon ng Salesian family. Lahat yan, dream. Kaya nga, sa kanta, help us to fulfill your dream. Yung dream ni Don Bosco, pagpapatuloy pa natin yon. Hindi patay na si Don Bosco. Pero yung kanyang pangarap na iligtas ang kabataan, yan ay pinapasa na sa atin. Ito, pareho rin yan, ha? Yung the dream that makes you dream. You dream also that one day, tayo rin ay tutulong na hikayatin itong mga kabataan. Dream, tingnan natin, ha? Ano ba sa Tagalog ang dream? Ano sa Tagalog ang dream? Pangarap? Yan. Panaginip. Di ba? Pero may isang meaning. Ang pangarap. Di ba? Ang panaginip, tapos na. Nanaginip ako. Hindi mo sinasabi, mamaya mananaginip ako. Hindi. Nanaginip ako. Past tense. Pero ito ang pangarap ko. I will not discuss yung mga panaginip. Sa YouTube, may explanation yan. Ano ibig sabihin ng tubig sa panaginip? Ano ibig sabihin ng ahas? Kapag nakita ng ahas at tubig sa panaginip nyo, ano ibig sabihin ng bulaklak? Lahat yan binibigyan ng meaning. Ako naman, kapag may nagtanong sa akin, Father, nanaginip ako
Ganyan. Ang turo ko ay interpret it, no? Bigyan nyo ng meaning in a positive way. Huwag nyo isipin na masama. Hindi. Yung panaginip yon, sinasabi sa akin na magpakabuti ako. Nakakita ko ng demonyo. Nakakita ko, makasabi sa akin na mag-ingat ako. Laging positive. Nakita ko lolo ko. Natakot ako. Hindi. Baka kailangan ng dasal. You see, interpret ninyo sa tama, sa kabutihan. Tandaan nyo, ang Diyos na nag-allow ha, pinayagan kayo na magkaroon ng panaginip, yan ay pinayagan para sa inyo. Magbago kayo, mag-improve kayo, no? So yun ang panaginip, no? Ang isa naman ay pangarap. Yan, ang pagiging determinado mo sa buhay ang magiging susi sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap. Kayo may mga pangarap, okay? In-interview kayo kaya alam ko. No? Tingnan natin. Pero kung gusto niyo matupad yun, katsagaan nyo lang. Ako'y natutuwa. Na-meet ko na, Father, college na siya. Father, graduate na siya. Pero pinaghirapan yon. Kayo, malalaking dati mga bata pa kayo. Diba? Pero yon, pinaghirapan. No? So, ano mga pangarap ng kabataan? Sana po makatapos ako sa pag-aaral. Sana po makahanap ako ng magandang trabaho pagka-graduate, di ba? Kasi pagka-graduate nyo, maghanap naman kayo ng trabaho. Sana makatulong ako sa aking pamilya. Ang ganda. May mga iba, hindi lang makapag-aaral, gusto ko bumawi yung payback time sa aking magulang. Kanina, sumakay ako ng taxi, papuntang dentista kasi hindi ko alam yung lugar. Kausap ko lagi ang driver. Ilan na po anak nyo? Ay, Father, 5. No, Father, hindi nila alam na pare ako. No? Naka-cross ako pero hindi ako naka-clerical suit. Sasabihin niya na, yung Father, Sir, yung mga anak ko, pinapatigil na ako kasi tumutulong na sila. Pero Father, kaya ko pa. Tapos, magugulat sila kapag sinabing, ako ay 69, siya 65. No? Sabi ko, wala akong asawa. Ha? Wala kang asawa? Wala kang anak? Nagtataka sila. Promise, pari po ako. Pari ka pala . Hindi ka dapat magkaroon ng asawa. Pero, yun ang kanilang hangarin. Gusto nyong itaas, no? Dati, Father, dito na kami. No? Ipagtatayo ko sila ng bahay na mas malaki, mas maganda. Ang gandang hangarin yon. Sana magkaroon ako ng magandang pamilya. Sana ako rin. Diba? Ako rin. Kapag mabait ang iyong magulang, meron kayong model. Gusto ko maging katulad ni nanay. Gusto ko maging katulad ni tatay. Meron kayong gagayahin. No? Sana makapag-abroad ako. Di ba? Sumakay ka ng barko, di abroad. Maging madami yan, seaman. Later, maging seaman loloko. Di ba? Huwag naman. No? So, makapag-abroad ako. Or, sana tumama ako sa loto. Tingnan natin. Question. Hanggang dito na lang ba ang ating pangarap? Yun, sabi sa akin ni Padre Drans, in-interview. Gusto ko maging Sabi ni Padre, wala ba nangarap na maging santo? Wala ba naging mangarap na maging makarating sa langit? No? Ayan, wala bang pangarap na maging santo o makarating sa langit tulad ni Don Bosco? Alam nyo, yun ang wish ni Don Bosco. He wished na itong kabataan, nung mamamatay si Don Bosco, nakarating na siya. This January. Namatay sa January 31, Bago mag-January 31, kinausap niya yung mga bata. No? I want to see you in heaven. I will prepare a place for you in heaven. Yun ang pangarap ni Don Bosco, na itong kabataan ay makarating sa langit. Okay, no?
Father, gusto ko maging abogado. Okay, abogado. Kapag naging abogado kayo, ano na? Gusto ko maging may asawa. Pag nag-asayo kayo, ano mangyari? Gusto ko magkaanak, ano mangyari? Sana, one day, makarating rin tayo sa langit. Alam niyo yun? Sandali lang tayo dito. Si Ma'am Sister Mindy, sinabi sa akin, Father, pagdasal niyo rin yung aking kapatid na nauna na. Kasi naalala ko, ako'y pumunta sa dito sa yung medical city. Naalala ko po yun, nasa ano kami, yung tatay, no? Yun, nasa ER, nandun ako. Father, yung kapatid ko, ay, wala na rin. Huwag kayong mag-alala. One day, mawawala rin kayo. Pero sana naman, makarating sa langit. Diba sabi ng Panginoon, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Sayang. Sayang nakapag-abroad ka. Sayang may titulo ka. Sayang ang ganda ng kotse mo. Sayang ang ganda ng bahay. Sayang. Pero hindi mo naman naligtas ang iyong kaluluwa. No? Kaya nga, tingnan natin. Tularan natin si Don Bosco. Si Don Bosco ay binigyan ng isang teacher and guide. Sino yun? Si Mama Mary. Pwede ba tayong magpa-guide kay Mama Mary to reach our dreams? Yan ang isang devotion, di ba? Ayan, si Mama Mary. Mama Mary, be our guide. Katulad ng inalagaan nyo si Don Bosco. Mama Mary, iligtas nyo kami sa anumang sakuna. Mama Mary, tulungan niyo po na hindi kami magkasakit. No? Mama Mary will guide us to heaven. When you pray the Hail Mary, 2 beses tayo nagdarasal. Kailan yon? 2 beses tayo nagdarasal. Humingi tayo ng tulong kay Mama Mary. Kailan yon? Nauna. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Nauna. Second, pray for us now na and at the hour of our death. Sana, kapag tayo mamamatay, nandyan si Mama Mary. Kaya nga si Saint Joseph ay model. Kasi nung namatay si Saint Joseph, nandyan si Jesus and Mary. Ang ganda. Kung tayo namatay, no? Nandyan si Mama Mary. Sabi ko nga kay Father Ting, ang lakas nyo, ang galing nyo, ha? Sabi ko kay ate, naku, tumatanda na ako. Yung secretary. Sino? Ate Rose. Ay, nako. Sabi ko, ang galing naman, nagbigay ng medal. Ng Medal of Christians. Diba? Mas maganda, suot nyo yan, kaysa yung dragon, kaysa sa, ano ba yung mga sinusuot nyo, mga Lucky 7, mga ahas. Hindi kayo tutulungan yun. Pero kapag si Mama Mary, baka kayo tulungan. Kapag kayo namamatay. Ako meron. No? Nahawakan ko yan. Kapag tumatawid ako, nahawakan ko, kapag natutukso ko, hinahawakan ko, pinapalala ko, ako'y pare. No? Ako'y may devotion kay Mama Mary. Sana, tulungan ako ni Mama Mary. Meron akong kakilala. No, ito si Don Bosco. Anong kanyang motto? Give me souls, take away the rest. Yun ang lang plano ni Don Bosco. Yun ang pangarap niya. Maligtas ang kabataan. Give me souls. Yung iba, inyo na. Yung karangalan, yung trophy, kayamanan, inyo na yan. Pero, bigyan niyo ako ng kaluluwa na maliligtas ko. May nung kakilalang pare, no? Alam niyo kung anong pangarap niya? To live and die a holy Salesian priest. Ha? Yun ang kanyang pangarap. Na sana mabuhay, no? Na isang banal na pare at Salesiano. Sinabi nga niya, kapag namatay siya at nakita nyo, uy, may father. Uy, pare siyang namatay. Uy, may SDB. Uy, pare siyang Salesiano.
Kasi may mga pare na nawala yung SDB. Umalis sa Salesian congregation. Diba? Meron iba, umalis sa pagpapare. Pero itong paring to, ang kanyang pangarap lang ay mabuhay, no? At mamatay na isang banal na Salesian priest. Sabi nga niya, kapag nabalitaan nyo, namatay si Father SDB, ang sasabihin nyo, praise the Lord, namatay rin siya. Namatay siyang pare at isang Salesiano. Bahala na si God kung siya'y ba'y banal o hindi. Okay? Ito, may Jesus and Mary help us achieve our earthly and spiritual dreams in life. Like Don Bosco. Hindi masama ang mangarap makagraduate. Hindi masama mangarap no, ng ang material na bagay dito sa lupa. Pero sana may pangarap rin tayo sa ating spiritual. Tandaan nyo, ang physical, mamamatay rin yan. Pero ang spiritual, panghabang buhay. Matalino kayo, huwag kayong magsusugal. Huwag niyo susugal, etong buhay, no, tapos mawawala. No, sandali ang aliw, tapos nawala ang inyong buhay na walang hanggan. Bay, magtataya ako, gusto ko manalo. Susugalin ko na makarating sa langit. Okay? Ang ganda, ito nakita ko. I have only one wish, to see you happy, both in this world and in the next. Ha? Kayo mga kabataan na pumupunta dito sa Don Bosco, pumupunta sa Mesa, sa Santo Domingo, sa San Jose, no? Sa kampo. Natutuwa kami kapag nakita namin kayong masaya. Masaya kasi may libreng merienda, may sinukbade, ang bibigat atan pinakain nyo So, pero masaya tayo. Pero hindi lang yung masayang spirit na material. Pero sana, sabi no, maging masaya kayo kahit sa kabilang buhay. Papakinggan natin ulit itong huling awit, yung pinakinggan natin, Don Bosco in Our Hearts. Parang i-recap natin, ha? Through the years, your dream lies away. Carry on your mission to mold lives and pray. Teach your days and night, portrait every day. We'll just to learn to live your way. We will live, we will love like Saint John Bosco. We will give, we will share all it is. Let us make his dreams come true, carry out his visions too, lead us to the path that's true. Leads us to a better place. It is there that we follow, keep burning deep within. Now we shine the torch, safe light in every way. Lead us
that learn to live your way. We will live, we will love like Saint John Bosco. We will give, we will share all his beliefs. Let us make his dreams come true, carry out his vision. Nasa baldo ko. Ingat kita. Hindi tayo mamaya. Build out like Saint John Bosco. We'll give, we will share all his beliefs. Let us think as dreams come true, carry out his visions too. Lead us to the path that's true. Dreams come true, carry out. God, our loving Father, we praise you, bless, we glorify you, and we thank you for bringing us here for this formation talk about the dream of Don Bosco that makes us also dream that one day we shall be united with you in heaven. Yes, Lord, help us to face the problems, troubles, just like Don Bosco did. It was not an easy way to found a congregation, to go to different places, to spread your word, to establish schools. But you were always there for Don Bosco. Lord, we ask you to please be with us also as we continue our struggles and challenges in life. Thank you for giving us our Blessed Mother to be our teacher and guide. Yes, Lord, we are grateful that we are here in St. John Bosco Parish, a Salesian parish at that, and it is the center of young workers. We pray that our apostolate for these young workers can really be felt and really work so well that these young professionals would come here and ask for help as they struggle in their work. All this we ask you, you live and reign forever and ever. Amen. The Lord be with you. And through the intercession of Mama Mary, may Almighty God bless you all and your loved ones. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much and have a nice evening. Let us give Father Bobby another round of applause for his beautiful talk to us. Let's see, Marie, can we give first our... see, Brother Elmer. Yeah. Father, we would like to thank you in behalf of the ASC and the Santa Rosa Parish. Palakpakan po muli natin pa. So, Father, as our appreciation, we'd like to give you this certificate. Before Father Tim will give you, basahin ko lang po. Certificate of Appreciation is awarded to Father Bobby Mac Rojas, SDV, for his valuable insights and knowledge as a guest speaker during the month of parish formation held
on August 16, 2024 at St. John Bosco Parish and Center for Young Workers, Santa Rosa City, Laguna. Signed, Father Ting, our parish priest, Father Remo, our ASC formator and advisor, and myself po as the local cooperator. Thank you, Father. Thank you. Picture po tayo. Sa Father Remo po. Nanay. Thank you po. Maybe we can still have a few minutes kung anybody would like to ask Father Bobby any questions with regards to the talk especially, or anything about Don Bosco. Anybody? Okay, once again, Father Bobby, thank you very much for always being available sa aming mga pangangailangan, lalo na sa formation namin. Thank you very much. We have already prayed, so we wish you a happy evening, everybody, and we will